Pamahalaan muling iginit ang karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at historical rights at 9-dash line na ipinaglalaban naman ng China. Walang batayan ayon sa Department of Foreign Affairs. Si Ara Perez sa detalye. Ang West Philippine Sea ay atin at ito ay mananatili sa ating soberenya. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, ang bawat Pilipino ay may responsibilidad na maging maalam ukol sa isyong nakapalibot sa pinagagawang teritoryo. Lehitimo raw ang ating karapatan sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, isang kasunduang pinirmahan ng higit sa 100 bansa, kabilang na kaya naman ayon kay Jose, walang batayan ang historical rights at 9-dash line na ipinaglalaban ng China. Ang China, meron siyang gustong gawin dito sa South China Sea, and yung provisions ng UNCLOS will not support yung gusto niyang gawin dito. Kaya dinidisregard niya yung provisions ng UNCLOS, and ibang argument yung ginagamit niya to justify yung actions niya. Ginagamit niya yung historic rights, na based din daw sa international law. Pero pagdating sa maritime aspect ng South China Sea, kung sino ang may mga sovereign rights and jurisdiction over maritime areas, it is very clear na ang umiiral na batas diyan ay yung UNCLOS. Kung ang opisyal ang tatanungin, ang issue sa West Philippine Sea ay dapat ding pagtuunan ng mga nais kumandidato sa pagkapangulo na national elections. Presidential candidate should try to answer two questions. One, how do they plan to resolve these overlapping maritime claims in the South China Sea? And two, how do they plan to move forward our bilateral relations with China? Nilinaw naman ni Jose na hindi sa mga Chino nakatuon ang alitang ito, kundi sa mga polisiya ng China. Maganda at payapa pa rin daw ang relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa pamumuhunan, turismo at kultura. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.